Sabi ko dati, kahit anong mangyari, ipaglalaban ko siya. Sabi ko noon, hinding-hindi ko hahayaan na mawala siya. Akala ko kasi, ang pag-ibig ay palaging tungkol sa pagkapit. Akala ko, hanggat kaya ko pang masaktan, kaya ko pang lumaban. Pero sa gitna ng mga luha at puyat, may isang masakit na katotohanan gumising sa akin. Nakakapagod din pala. Nakakapagod ipaglaban ang taong walang ibang ginawa kundi saktan ka. Nakakapagod maging sundalo sa isang laban na ikaw lang ang may taya. Pero alam nyo ba? Sa pagbitiw ko sa kanya, doon ko nahanap ang sarili ko. Halina't samahan nyo akong pakinggan ng isang panibagong kwento. Hindi lang ito tungkol sa sakit ng pagkabigo, kundi tungkol sa tamis ng pagbangon at ang lakas na mahanap ang tunay na halaga ng iyong puso. Isang kwentong magbibigay sa inyo ng inspirasyon na minsan, ang pagsuko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi simula ng iyong tunay na paglaya. They say loving someone is the best feeling. Pero sabi lang nila, I'm loving someone who doesn't love me, and damn, it hurts like poo. I am lovely Shane Perez, schoolgirl who loves to go to school not for learning, but just to see the man I love so dumb much. But sadly, he doesn't like me. For him, I'm the most dumbest girl he ever know. Andrew Lopez, swimming teacher and one of the science teacher ng university namin. And at the same time, the man behind all my heart attacks and shattered dreams. I'm nothing to him and that's a fact. But for me, he's my everything. The apple of my eye. The mango of my pie. Nandito ako ngayon sa harap ng bahay niya. At kung bakit? Hindi kasi siya pumasok kanina kaya napagpasyahan ko na dalawin siya. Sabi kasi ng isa pa naming teacher may sakit daw si Sir Andrew. At dahil mabait ako at mahal ko siya, bumili ako ng fruits for him. My mommy always says, an apple a day keeps the doctor away. Kanina pa ako nakatayo dito at nakakatatlong doorbell na rin ako, ngunit wala pa rin nagbubukas sa akin ng gate. Siguro ay tulog pa si Nana Ising. Siya ang kasambahay ni Drew. My classmates called him Sir, but I like calling him Drew. Hindi naman sa wala akong respeto sa kanya. I just find it so hard to call him Sir. Saka, nasanay na rin ako na tawagin siyang Drew, kahit palagi niya akong pinapagalitan. Is it weird to feel nothing every time to shout at me? I mean, mas mabuti na rin yun kaysa naman hindi niya ako pansinin, di ba? Ilang minuto pa ang lumipas at lumabas na din si Nana Ising na nakakunot ang noo. May dalaw ata ito. Hehe, joke lang. Ah, nandito ka na namang babae ka. Wala si Sir pumasok. Ha? Pumasok? Wala na siya dun eh. Nana naman, papasukin niyo na ako. Saka wala si Drew sa school, sabi ni Miss Ocampo, absent raw siya. Walang ha si. Nana, sino yan? Nandito lang pala siya eh. Hi Andrew. Eto dinalhan kita ng prutas at gulay, masa. Ikaw na naman. Di ba sabi ko na sa'yo wala ka ng pag-asa sa akin? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ang bata-bata mo pa. Lumalandi ka na. Nakakahiya ka. Yan ba ang tinuro ng mga magulang mo? Ang paglalandi? Kakaitin mo pa lang, diba? Pweh, nandidiri ako sa'yo. I was caught off guard nang bigla na lang niyang tinapon ng mga pinamili kong prutas. I chuckled in pain when I remembered I used my daily allowance to buy those fruits. Dapat nasanay na ako. Dapat alam ko na nahahanto lang sa ganito ang paghihirap ko. What do I expect? He hates me. And still here, I am loving him. He's right, I'm such a fool. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ko magawa. Para akong estatwa na nakatayo lang sa harap niya na walang buhay. All I could do is cry in pain. Buisit! Ngayon iiyak ka? Such a brat! Shane, if I were you, ang pag-aaral ko ang inaatupag ko at hindi ang paglalandi. Dahil kahit anong gawin mo, hindi kita kailanman magugustuhan. Kahit kailan. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi niya. Hindi kita magugustuhan. Hindi kita magugustuhan. Hindi kita magugustuhan. Nana, paalisin mo na nga yan. Yes, sir. Shane, alis ka na, bilis. Inalalayan ako ni Nana Ising palabas ng gate habang nangangatog pa rin ang mga tuhod ko at pinipigilan ng bus bumuhos pa ang mga luha ko.
Nakikisali pa ata sa kadramahan ko ang langit at bumuhis rin ito ng ulan. Ang sakit! Ganito ba kasaklap ang buhay ko? Hindi ko pa rin alam kung bakit sagad hanggang langit ang galit niya sa akin dahil lang sa mahal ko siya. Pagkadating ko sa bahay ay basang-basa ako. Alangan namang hindi. Alangan namang aasa ako na hahabulin niya ako na may dalang payong at mala-love at first sight siya sa akin. Ala lovers under the rain kami. Siguro, sa panaginip ko na lang yan mangyayari. Diyos mio, bata ka! Leche, nabibingin na ako sa salitang bata na yan ah. Nakakabanas na. Shut up, Yaya. Malamig kong tugon rito at agad na pumanhik sa salid ko. Mas lalo lang masisira ang alaw ako kung makikita ko pa ang pagmumukha niya. Pasalampak akong humiga sa kama. At ang kanina ko pang pinipigilang iyak ay inilabas ko na. Tanging hagulgol lang ang maririnig mo sa salid ko. Bakit ganun siya? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Minahal ko lang naman siya ng higit pa sa sarili ko. At ako na nga ito nagmagandang loob na dalawin siya. Tapos siya patong galit? Nagmamahal lang naman ako. Wala namang masamang magmahal, diba? Yun nga lang, sa kanya. 4 na taon lang naman ang pagitan ng mga edad namin. 18 ako, at siya naman ay 22. Tapos kumakabata siya sa akin, wagas. Para siyang walang puso. Di ba niya alam na sarili kong pera ang ipinambili ko sa mga prutas at gulay na yon? Malamang, hindi niya alam. Wala naman siyang paki sa akin. Pero kahit ganun ang ginawa niya, hindi ko pa rin magawang pigilan ang puso ko na mahalin siya. Yung lecheng tao na yun ay mahal na mahal ko pa rin. Kahit ang sarap-sarap na niyang ipalapa sa buwaya. Baby, biglang pagpasok naman ni Mami sa kwarto ko na may daladalang aso na naman. Lumingon ako kay Mami nang malapit na ito sa akin. Anak, ano nangyari sa mata mo? Kahit hindi ko tingnan ang mata ko, ay alam ko nagmumukhang Chinese na hilaw na ako. Mami? Pag-iyak ko naman rito, mahirap ba akong mahalin? At gumawa na ako ng tuluyan habang akap-apak pa ko ni Mami. Pakiramdam ko, sila Mami at Daddy lang ang nagmamahal sa akin. No, honey, maraming nagmamahal sa'yo. I love you, sweetie, and your daddy loves you too. Tango lang ang sinagot ko kay Mami habang wala pa ring tigil sa pagpataka mga luha ko. Lecheng mga luha na ito ah. Ayaw pa awat sa kakapatak. Madedehydrate na ako nito eh. Ano na lang ang gagawin ko pag wala sila mom and dad sa buhay ko? What happened? Nagmukha kang chinitang hilaw pero in fairness bagay sa'yo. Mukha kang Japanese doll. I smirk at Kem dahil kahit ngayon ay wala pa rin ako sa mood para makipag-usap. I woke up with swollen eyes that made me look like a Japanese doll. Isa lang naman ang may kasalanan nito. It's Andrew, his reason of my misery. Ano ba kasing nangyari, bruha? Kasama ko ngayon sa classroom sina Kimberly at Cheska. Not to mention it's our swimming class. And guess what? I'm not in the mood to see him today. I need a break. Sariwa pa rin sa alaala ko nangyari kahapon. Hoy! Sagutin mo nga ako, bruha, at makakatikim ka talaga ng batok. Sinamaan ko lang naman ang tingin si Cheska. Wala ako sa mood para ikwento sa kanila ang kasawian ng buhay ko. Ay, alam ko na. Tungkol yan kay Sir Pogi, no? If only I'm holding a baseball bat right now, kanina pa nakatikim-sikim sa akin. I just leaned down to rest my head. Tom, I'm still sleepy. If only Andrew will see my worth. Alam ko sa puso ko na akin lang siya. At balang araw ay marirealize din niya na para kami sa isa't isa. Sana. Tungkol nga sa kanya. Dali, magkwento ka na. Di ba pumunta ka sa bahay niya? O tapos, ano nangyari? Di ko na talaga mapigilan ng sarili kong ibalibag ang isa na ito. Ipaalala ba sa akin na nangyari? Nakapangalumbaba lang ako sa desk ko dahil tinatamad talaga ako. Every time I remembered every word he said, all I want to do is to cry in vain. Dom, I really love that man. Simula pa lang high school ay siya na ang mahal ko at mamahalin ko sa susunod na mga araw. Sir, nandito lang po pala sila? Without knowing, I started to cry as I stared at his handsome face while walking towards us. Memories of what happened yesterday hit me again big time. Ipiniling ko na lang ang ulo ko sa kapumikit. Miss Trus and Miss Tarona, why are you here in cutting classes? And you, Miss Perez? Hindi pa rin ako gumagalaw sa pagkakaupo ko.
Ayaw niya sa akin, di ba? E di, idadrop ko na lang ang subject niya. At kahit ang hirap mag-move on, ay gagawin ko dahil ayaw nga niya pala sa akin. Ayoko na masaktan ng paulit-ulit sa parehong tao. Minsan, kahit gustong-gusto mo pang lumaban, umasa na sana balang araw ay magugustuhan niya rin ako. Dadating rin pala ang oras na ang sarap ng sumukot at sa walang bahala ang lahat. Maybe it's best for me to move on. Gagawin ko, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Walang paalam ay tumayo na ako habang bitbit ang bag ko. I don't care kung magalit sila sa akin. Brat din naman ang tingin nito. Kaya kahit anong gawin ko, so be it. Shane! Dinig kong pagtawag sa akin ni Kim. Sorry girls, pero hindi muna ngayon. At itinuloy ko na ang paglalakad ko na hindi lumilingon sa kanila. Nandito ako ngayon sa harap ng Dean's office. Tita ko ang may-ari ng eskwelahan na ito. Kaya kahit anong gawin ko ay walang hahadlang. I can fire him if I wanted to, but I can't. He's a good teacher not just in swimming, but in biology too. My classmates really like it every time he discuss something about the subject. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang kalayaan makapagturo dahil lang sa sama ng loob ko sa kanya. Young lady, bati sa akin ang gurang na din. I'm not man. Okay, pero we're not that close though. For me, she's somewhat like a teacher to me, nothing more, nothing less. Ididrop ko ang swimming class ko in biology too. Kita sa reaction nito ang paggagulat. The hell I care. But, no buts. Just do it. Ayokong pumasok sa class ni Mr. Andrew Lopez. I was about to speak again when the door opened and there I saw Andrew with hatred in his eyes. As usual, palagi naman, lalo na ako ang kaharap niya. I'm sorry, mom din. Pero hindi po magdadrop ang estudyante ko. Sorry for the inconvenience. Nakatingin lang ako sa kanya ng diretso. Ano bang gusto nito? Away? Tapos, nakita ko na lang ang sarili kong hila-hila nito palabas ng opisina. Tommet, alam mo, sobra ka na magpapansin. Kanina sa room nyo. At anong drama naman yun ha? Nakakapikon ka na. Gago ko pala eh. Ako na nga tong umiiwas, diba? Tapos ikaw tong ayaw ngayon? Sinabi mong ayaw mo ako makita. Nag-cut classes ako. Tapos ngayon na gusto kong i-drop ang subject mo. Ikaw naman tong ayaw? Ikaw pala malabo sa ating dalawa eh. Alam mo ba sa ginagawa mo? Mas lalo lang akong nagagalit sa'yo. Andrew, ano ba kasi ang ginawa kong kasalanan sa'yo? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Alam mo kung bakit galit ako sa'yo. Kasi ayaw ko sa'yo. Hindi kita gusto. You know what? Cause you're a fucking brat. Brat na habol ang habol sa akin, isang desperada. Sabi niya habang dinuduro pa ako. Gago ka pala eh. With that, 5 fingers landed on his face. Fuck, it hurts. Pero masakit na ipamukha ng taong mahal mo na wala ka talagang pag-asa na makapasok sa puso niya. Saka ako tumakbo. Takbo lang ako ng takbo. Wala na akong pake kung saan ako dalhin ng mga paa ko. Gusto ko lang lumayo sa kanya. Malayong malayo sa kanya. Ganito na lang ba palagi? Palagi na lang akong iiyak tapos siya wala lang sa kanya ang lahat. I stopped running and looked around while coughing my breath. I smiled when I realized where am I. I'm at my favorite place, the school garden. Umupo ako sa damuhan. Nagmumukha na akong baliw sa kakausap sa mga halaman na narito. Siguro, kung nakakapagsalita sila, kanina pa ako namura ng mga ito. Ikinuwento ko lang naman sa kanila ang lahat ng kamalasan na nangyari sa buhay ko pati na rin sa lalaki na yon. Hindi sa lahat ng oras kasama mo mga kaibigan mo para ikwento sa kanila ang lahat. Minsan rin, all you need alone time with yourself to think of some stuff that will help you be a better person.